Ayan, nandito tayo ngayon sa bayan ng Solano, Nueva Vizcaya. Ayan. So, pasensya na kayo kasi talagang wala ng edit ito. And makikita nyo naman na medyo magalaw ang ating camera dahil naka-fix ito sa ating motor. So, magro-road trip tayo ngayon at papasyalan natin ang National Road ng Nueva Vizcaya along Solano to Bayombong and until the farther up to going to Bambang, Nueva Vizcaya. So, titingnan natin ang daan. This is my first time na kasi galing ako sa Mayropali at pina-check up ko tong motor and then maganda ang panahon kaya tayo ay mag-road trip at tingnan natin ang pagbabago at maghanap tayo ng mga lugar na pwede nating bagsakan ng tinapa at kung ano-ano pang mga paninda sa ating kusina. Ayan, kumusta mga kaibigan? At di ako nakapag-live kanina, gawa nga ng unstable ang ating internet. So, nag-record na lang tayo. Ni-record natin ang ating mga dinadaanan. At, ayan, nakikita nyo, hindi tayo mabilis magpatakbo. Gawa ng nasa town proper tayo. And, alam nyo na, kapag town proper, bigla na lang may sumisingit, ganyan. At, kagaya ko din, na nervyosa na nagmomotor. Pero, compare sa Manila, mas marami pong mga risk ang mga nagmo-motorist dito. Kasi panay sila yung sige lang ng sige at di sila marunong tumingin ng left and right. Di nila alam gamitin ang kanilang mga side mirror or kaya yung mga lights kung saan sila papunta. Ganyan. Ganon ang kaibahan ng Nueva Vizcaya or probinsya. So anyway, ang ganda ng panahon, mahangin, sobrang mahangin pa rin, gawa ng mga habagat na to at mga bagyo. So kanina, habang tayo tumatakbo at tinakbo natin ang shortcut way patungo dito sa Solano at dumaan tayo sa bayan ng Villaverde. So madadaanan natin mamaya pagbalik natin sa ating lugar. Ayan. So nandito na tayo sa daan patungong Bayombong at hinahanap ko yung lugar dati na kung saan kami ng mga kasama ko noong mga bata-bata pa ako kasi dito kami tumira at dito ako nagkaroon ng unang trabaho. Ako yung parang manager ng isang company and then papasyalan natin yung lugar na yon. So anyway, ang ginagawa ko dito sa Nueva Vizcaya ay naghahanap ako ng aking mga gagawing mag-prospect ng aking mga paninda. And besides sa traditional business na aking ginagawa, nagpo-produce ako at production ako ng mga pagkain, meron din tayong isang networking business na kung saan nakikita nyo post ako ng post ng mga appliances at kung ano-ano pa, yun ay dropshipping. Ayan, so balik tayo dito sa road. Ang ganda ng road nila dito. Maliban lang maraming bako-bako, gawa nga ng sinasabi ko sa inyo na minsan karamihan dito dumadaan sa gabi 18-wheeler, 10-wheelers, yung mga malalakihang mga truck na nagbiyabiyahe ng mga mabibigat, sobrang bigat na mga bigas at minsan sila din mismo yung laging hindi makaakyat sa mga bahaging matataas kaya sobrang bagal nila at sa bigat ng mga dala nila, itong mga kalsada na to makikita nyo parang lubak-lubak na. Ayan, so nandito tayo sa kaligitnaan ng daan patungo po sa Bayombong sa Kapitol ng Nueva Vizcaya. So ang gandang mag-drive, gawa nga ng hindi siya maulan, hindi siya mainit, pero sobrang mahangin. Ayan. Kapag naka-jacket ka ng malaki-laki, nako po. At saka mabilis, tatangayin ka ng hangin. Ang ganda, ang luwang-luwang ng kalsada, kagaya na nakikita nyo. And
Dito lang tayo sa gilid kasi may camera tayo. Kapag bibilisan natin, madidigitid din naman yan. Kaya nasa 40 lang tayo ang takbo natin. Let's see kung maganda yung daan. Haharurot tayo niyan para di tayo matagalan ng tawag dito, biyahe. So, dito mapapansin yung mga tricycle at mga mga tawag dito, jeep and some buses, ganyan. Hindi pa ako nakakita ng napakaraming mga Grab. Hindi pa yata uso dito. Yung magpapadala ka, uso natin. Total naman, yung tok-tok, meron tayo niyan. So, baka pwede tayong manguha ng mga delivery riders, ganyan. Gagawa tayo ng mga pangkabuhayan. Ayan. So, nandito na tayo sa bandang patungong Bayombong, Nueva Vizcaya. And ang sarap-sarap ng feeling, alam nyo mga kaibigan, habang ako'y nag-drive, ay, nako, naalala ko nung mga bata pa kami at kung saan-saan din kami nakakarating, ganyan. So, ingat-ingat lang. Tingnan nyo mga daan. Kapag ka nag-drive ako ng ganito, nakaka-reflect ako. Minsan, pinipigilan ko lang talaga ang aking sarili na mag-isip habang nasa daan. Kasi, bakit? Habang tayo nag-drive, naiisip natin yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Hindi natin may iwasan na sumagi sa ating isipan yung mga problema, pinagdadaanan, kung hanggang saan natapos natin, ganon. Yung mga bagay-bagay na akala natin okay na, yung pala hindi. Ganyan. Alam nyo, habang kayo nagdadrive ng maliit na sasakyan, ng motor, kunwari, at mapadaan ka sa malaki at maganda, magarang sasakyan na ganyan, no, nasa harapan natin. Sasabi mo, kailan kaya ako magkakaroon ng ganyan? Maiisip mo yun. Siyempre, di natin maiwasan na buti pa sila. Ay, ganun, di ba? Ayan. Yung daan na yun, crossroad to. Yung daan papunta doon sa Capitol. Capitol means dun yung park. Pero itong daan na to, ito yung National Highway. Diretso na to, papuntang, nasa Bayombong na tayo, papuntang Bambang. So, ang hinahabol ko, dire-diretso. Hinahabol ko ay makita itong bundok na to. Tingnan yung mabuti, ang ganda-ganda. At habang ako'y nag-drive, ang ganda. Tinitingnan ko na lang ang bar ng aking gasolina kung kakasya pa kasi wala akong kadala-dalang pera. Medyo may kalayuan na itong natakbo natin. Mga 20 to 30 kilometers yata. And ayun nga, niisip-isip na lang natin kung ang ganda ng buhay. Minsan hindi natin napapansin yung mga blessing natin, no? Hindi natin napapansin kung ano ba yung mga meron na tayo at gusto pa natin magkaroon ng mga iba pa. O, diba? Kagaya ng mga yan, sasakyan. Ako, gusto ko may sasakyan ako. Hindi yung sasakyang pamporma, pero ang akin lang yung sasakyan na makatulong sa akin sa mga negosyo. Kapag ka-okay naman yung negosyo, ay hindi naman lang sa atin mapupunta ang ating mga profit, kundi makakatulong din tayo sa mga ibang mga kamag-anak, ganon, mga nangangailangan. Kaya pagdasal natin ang ating kapwa. Minsan kasi sa buhay, kapag inggit ang umiral sa atin, minsan nagagalit tayo. Kasi minsan, bakit hindi ko makuha yung ganon? Bakit hanggang ito lang ang binigay ng Panginoon sa atin? May mga rason yan di ba? Ako, di ko nga alam na mag-isa akong tatanda. Or hindi natin alam, baka one day
may makita akong Mr. Right, ganon. Maraming nagtatanong, ba't ate, wala ka pang asawa? Yan, tagal mo nang hiwalay. O, diba? Ay, nako. Kung ano-ano na lang naisip natin habang tayo ay nag-drive. Kagaya niya, no, pick up. Dati-rati, nung bata-bata pa ako, gustong-gusto ko ang magkaroon ng pick up. Kasi bakit? Double purpose yun. Gusto ko, ilalagay ko doon lahat yung mga paninda. Tapos, magbabakasyon ka, mailagay mo lahat yung mga laga mong aso, gano'n. O, diba? Walang maiiwan. Ganon din ang buhay. Kapag umangat ka, maalala mo yung mga tumulong sa'yo, at maiisip mo yun. Tingnan natin ang ating kapaligiran. O, diba? Ang ganda. Doon, sa dulo ng walang hanggang na yon, may magandang bundok. Inaabot ko yan, tinitingnan natin. Nandito na tayo sa Bayombong. Palagpasan na natin ang hospital. Ayan. So, gaya ng bundok na to, ang ganda. Hahabulin natin yan. Hinahabol ko yan. Gusto kong tingnan ang kagandahan ng bundok na yan. Layo, di ba? So, Solano, ganito yan. Yung lugar na to, kapag galing ka ng Nueva Ecija, ang una mong madadaanan na pababa dito sa Nueva Vizcaya, patungong Cagayan Valley, Isabela, madadaanan mo talaga ang bitukan ng manok na sinasabi nila or Dalton Pass dito sa bandang Santa Fe. Susunod naman na bayan, Santa Fe, baba ka ng Aritao. Pagkatapos ng Aritao, sunod ay Bambang. Pagkatapos ng Bambang, sunod ay yung capital ng Nueva Vizcaya, which is Bayombong. Sunod ay Solano. Sunod ay Pagabag sa amin. Then, sunod naman ay Jedi. Ayan. Yung Jedi, andun na yon yung boundary ng Isabela. Pasok ka naman dito sa bandang kaliwa, sa may junction, yun naman yung daan paakyat ng Ifugao Province. Ayan. So, ako po, ang lugar ko ay nasa gitna. Nasa gitna po ng Ifugao Province at saka Isabela. Ayan. So, nandyan ako sa gitna, parang bowl. Napapaligiran po tayo ng mga bundok. Ayan. Nakikita nyo, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, gustong-gusto ko tingnan yung bundok na yan. Hindi ko alam kung hanggang saan tayo, no? Kasi medyo dumidilim na. At tingnan natin hanggang saan tayo. Pagkakuan, liliko na lang tayo pabalik para makauwi. Kasi malayo-layo na rin ang ating nalakbay. Ang balak ko ay maggawa ng live para makita nyo. Pero minsan nakakainis ang live kasi hindi ko hindi ko mai-orient yung, hindi ko ba mai-side view, ganyan. Gusto na lang vertical ang posisyon. Ayan. So, sige, akit lang tayo. Tingnan natin. At kung may maganda tayong makitang stop tayo, or else bukas na lang tayo mag-live. Doon naman tayo mag-live sa bandang Lamot kasi mas maganda doon. Mas maraming mga deck or view deck na tinatawag. Dito kasi medyo patag. Doon sa Lamot Ifugao, medyo may kataasan. Pataas po yun. Pundok po yun. Ayan. Ang lugar namin, medyo mahangin ngayon. Gawa ng habagat. At yung mga bagyo na yan, medyo may kalamigan. Malamig ang simoy ng hangin. Especially pag mag-berber na tinatawag dito. Dito nyo makikita yung mga tao na naka-winter clothes, ganyan. Kapag mag-umpisa na yan, ganyan. Especially sa bandang Santa Fe. Naku, ang baba ng hamog. Ayan. Napakaraming mga bayan ang Nueva Vizcaya. Nandito lang tayo sa National Highway.
So, hindi pa tayo pumunta sa mga Kasibu, kaya pa. Kapag umakyat ka, akyatin mo mga yan. Nandoon ka sa banda roon at aakyatin mo mga bundok. So, noong nakaraan umakyat kami sa may Lintungan Falls. Ang taas nun. Kapag kakwan, maawa-awa ka talaga. Dito na tayo sa bandang hospital. Maawa-awa ka talaga sa motor mo. Kaya dapat nakakondisyon ang motor. Ayan. Sana ka, samahan nyo ako at puntahan natin ang banda ng bundok na yan. No? So, tingnan natin. Dito sa banda rito mga kaibigan, ang ganda. Tingnan nyo, ang ganda ng view. Talaga namang hindi ka magsasawa sa kakapaandar. Sige lang ng sige. Ayan. Gandang-ganda talaga ako sa mga ganitong tanawin. Alam nyo ba, nung nasa abroad ako, unang-una akong nag-abroad sa Hong Kong. Una, kinalagyan ko doon sa bandang Shatin. O, diba? Bulubundukin yun. Kowloon, nalagpasan mo. Ilang bus ka, ilang tren ka. Ganon. Kapag namimiss ko ang bundok, doon lang ako sa building. Tumitingin lang ako sa ibaba. Kasi ang haba-haba ang taas-taas ng building na kinaroroonan ko. At yung mga tao, ang tingin ko parang langgam. Kasi nasa 35 floor ako. Pagka day off, pupunta kami ng Kowloon. Doon naman sa may bandang Chimishachoy, kikita mo na yung waterfront. Waterfront pala. Hehehe. Yan ang ganito, nakakamiss kung talagang galing ka at lumaki ka o hindi man. Dito kasi ako pinanganak. So, syempre, pag dito ka pinanganak, mamimiss mo yung ganitong. At, alam mo, ang buhay probinsya, free ang mga gulay, masipag ka lang magtanim. Kagaya itong mga nadadaanan natin, hindi kasi ako makapag-stop. Dito sa tabi-tabi nila, puro mga vegetables. Ayan. Kanya-kanyang mga tanim, naggagandahang mga bulak-bulak pati. At di nawawala dito ang mga gumamela, ilang-ilang. Nung bata ako, dahil sa ilang-ilang at sampagitaan na yan, naisip ko, paano ba gawin yun na pabango? Ayan. Then, nung nagkaasawa ko ng Indian, ayun, natuto akong gumawa ng mga oils ng sampagita. Natuto ako mag-mix kung paano gawin ang isang bagay na tinatawag na perfume. Kaya nagkaroon tayo ng perfume. Kaya isa sa mga iniikot-ikot ko dito kung saan ako makakabili ng mga ganon, mga sampagita, mga ilang-ilang. Especially sa ilang-ilang. Bibihira po ang nakakaalam ang bango-bango ng ilang-ilang na yan. Okay, balik tayo sa road trip. Pansinin nyo yung mga daan. Diba? Ang luwag-luwag. 4 lane po yan. So, karamihan dito sa Nueva Vizcaya, sa mga bypass, doon yung nakikita at nababalitaan ng mga aksidente. Kasi, sa ganyan na daan ganito, libre, maraming naghaharurutan dyan. Lalo na sa gabi. Nagpapaligsahan sila. Kaya sige lang. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng ating gasolina. Liliko tayo kapag kakunti na yung gasolina natin at maganda naman ang
takbo ng panahon. Kanina makulimlim, ngayon medyo sumikat-sikat yung araw, maaraw, mahangin talaga, sobra. Ang hangin-hangin. At meron kasi akong pupuntahan mamaya hapon, kaya hindi ko siguro mapuntahan ang Bambang. Hindi naman ako mabilis magpatakbo. Gawa nga ng itong camera natin naka-on. At ayaw ko na tagtag ng tagtag tong camera natin. Dahil itong mga daan na to bako-bako, grg-grg-grg. O, diba? So, yan. Madaming mga buko nagtitinda dito, mga buko nyog, mga buko juice, mga ganyan. Yan ang products ng Bambang at Bembong. At isa pa pala, ang Bambang, siya yung isa na pinakamalaking vegetable town dito sa atin sa Luzon. Lahat ng mga farmers doon nila dinadala ang kanilang mga local produce. Kung mapuntahan natin, puntahan natin. Pero, tingnan natin kasi may lakad pa ako mamaya. Kaya siguro, mabalik tayo pabalik. Dahil mahaba-haba na yung natakbo natin. Mga ilang bayan na yung nalagpasan natin. Nalagpasan ko papunta dito kanina ay nalagpas na ako sa Villaverde. So, makikita nyo mamaya at i-video natin ang Villaverde. Ayan. Huwag na tayong magbilis-bilis dito kasi itong ang pangit naman ng tagtag na tagtag. Ayan, nakikita nyo mga dumadaan, malalaking truck, mga dump truck, mga ganyan. Kasi sa bandar yan, doon sa nadaanan natin, ginagawa po ang mga kalsada. Ewan ko ba? Ang ganda-ganda ng mga kalsada dito. May mga ano pa, pero sa mga ibang lugar, tagtag na talaga, bako-bako. At hindi pa yun ang kanilang unahin, ay ambot. Ayan, maraming mga bus ang nagbibiyahe dito patungong Ifugao at sa Isabela, mga Victory Liner, Florida, mga Partas, ganyan. Yan. Tingnan yung paligid, ang ganda, diba? Puro bulubundukin. Hindi ka talaga magsasawa. So, ayan. Hanggang dyan na lang tayo at sige, enjoy nyo yung view. Mag-road trip tayo. Tsaka na tayo mag-reflect na ganyan kasi ayaw ko ng drama. Medyo maano na, hirap ang mag-drive na ano ba yun? Yung emotional ka. So, dapat nakatutok ang ating konsentrasyon sa pag-drive. Pero, hindi naman gaanong maano dito, madelikado kasi libre nga ang daan. O, tingnan nyo, walang gaanong sasakyan. Dahil ngayon, may pasok na. May pasok na at hindi kaano na yung mga binata na nagkakarerahan dito. Ayan. Palabas ng Nueva Vizcaya, kaunti lang po ang sasakyan. Papasok ng Nueva Vizcaya at Isabela, madami. So, napapansin nyo yung mga sasakyan na yan na dumarating. Papasok po yan ng Nueva Vizcaya, mga Kapitol at patungo po ng Isabela. So, enjoy natin ang ride. Okay? Mamaya tayo magsalita ulit. Sige, enjoy muna. Ayan, diretso lang tayo. Siguro, balik na lang muna tayo. Kasi, medyo kumulimlim ang panahon. So, balik muna tayo, tsaka na tayo pupunta ng Bambang. Patungo na to ng Bambang, tapos na ang Bayombong vicinity. Kaya, babalik tayo. Tingnan nyo ang paligid, mga kaibigan. Ang ganda, no? O, yan. Liko muna natin ang motor at balik na tayo.
para makauwi tayo ng nasa tamang oras kasi may lakad pa tayo. So, pabalik na po tayo ng palabas na kasi ito yung lugar na yun, Bambang na. Ito, nandito tayo sa Bayombong. So, balik na tayo ng Solano. At enjoy nyo ang kwan kasi kanina ito yung dinaanan natin. Palabas, ngayon, bumabalik na tayo. At mas maganda, libre, pero mas marami ang papasok na sasakyan. Enjoy natin ang ride. And hopefully, sana huwag kayo magsawa manood sa aking mga videos, ano? At yung mga gustong umuwi dito sa Nueva Vizcaya, mga taga rito, mga Isabela, mga Region 2, huwag na kayo mag-alala kasi ang ganda-ganda na po ng daan. Kagaya na nakikita nyo. Ayan, no? Ang dami pong pumapasok na sasakyan. Pabalik po ng Nueva Vizcaya. Mga Victory Liner, yan. Maraming umuwi. Dahil nga ambot, kailangan umuwi syempre pagkatapos ng mga bagyo-bagyo ng Manila. So, enjoy natin ang daan. At mamaya tayo, pagkapagpasok natin sa bandang Solano and Villaverde, kasabihin natin. So, nandito na tayo sa vicinity pa rin ng Bayombong. Papasok na po tayo ng ng Solano. Tapusin natin ang Bayombong, no? Ayan. Enjoy the ride! Thank you so much and be with me. Join me on this road trip. Ang ingay naman ng dumaan. Grabe. Dito kasi hindi uso yung yung minimize na noise pollution. Basta na lang silang humaharurot. Meron pa rin. Ay nako. Ang ingay nun.
Ngayon ko lang napansin, tong daan na to, ang ganda. Espalto. Pero tong espalto na to, kapag umuulan, medyo madulas. Kaya, ganda magmotor dito kapag ganitong hindi umuulan. Pero kapag ito, medyo madulas. Espalto kasi ang daan, kadalasan. Kaya, ang sarap mag-drive. Tingnan nyo. Linis, Bayumbong vicinity pa rin to. Bonfal West ang tawag dito sa baryo na to. Bayumbong ang bayan. Bonfal naman ang barangay. Ayan. So, ang ganda-ganda ng daan, Ayan. Dito sa Bonfal na to, dito nakatayo yung isang radio station na tinatawag DZRB yata yun. So, dun sa kanan, sa looban sa kanan, diyan nakatirik ang tinatawag naming Capitol. Yan yung park. So, next time punta tayo doon at ipasyal ko kayo kung ano ang makikita sa Capitol. Nandun yung pwede kang mag-voting, ganyan. Nandoon lahat. So, this time muna, dito tayo sa National Road. At hindi ko talaga matapos to na hanggang sa looban sana. Kasi may pupuntahan pa ako mamaya-maya. Kaya, enjoy muna natin, Ayan. Okay, papasok na tayo sa Bayumbong proper. At dito sa bandang kanan, makikita natin ang tinatawag na Bayumbong General Hospital. Ayan. So, dito, makikita mo dito lahat pumupunta yung mga sakit. Mga masakit. Diyan dinadala dito sa bandang kanan. Kaya maraming mga tricycle dito kasi hospital vicinity na po yan. So, nandito tayo. Ang hirap magbilis-bilis dito kasi yung mga tao minsan pasaway din. Walang papara yan. Wala. Dire-diretso na lang na daan-daan. Ganyan. Tsaka nakakatuwa yung daan dito kasi diba dapat 4 lane yung ika-4 na lane halata mo na inilagay lang at mataas, medyo mataas yung niya. Ayan. So ayan, at diretso tayo hanggang makarating tayo sa bandang Solano at mag shortcut na tayo papuntang Villa Verde. Doon ang shortcutan kasi kung dadaan tayo ng Bagabag medyo mahaba-haba ang lalakbayin natin. Ang Bagabag po kasi, yun yung daan patungo naman Isabela. Yun yung daan. Kaming nakakaalam ng mga shortcut way. Yung mga daan-daan doon sa looban ng mga baryo-baryo. Kaya, shortcut lang tayo. So, enjoy the ride. Enjoy the ride.
Ayan na, nakikita na natin ang tower ni Jollibee. Ayan. So, pag nakita mo na yan, ibig sabihin, nandito ka na sa lugar ng Solano. Solano naman po ay yung district market. Ayan. Diyan nakikita ang karamihan na mga establishment at kainan at kung ano-ano pa ng Solano, Nueva Vizcaya. And may nababalitaan po kami na tatayo ang SM. Ewan ko kung Solano nga ba or Bayumbong. So, one day, maganda na talaga. Ang meron ng shopping mall dito ay Sentro. Yan, tinatawag na Sentro. So, sige, enjoy the ride. Makikita nyo, papasok na tayo sa bandang Solano, Nueva Vizcaya. Ang Bayumbong, karamihan, dyan po nakikita yung mga university ng Nueva Vizcaya. At meron din po dito sa Solano. Dito sa Solano naman, din mo makikita yung napakagandang hotel na 5-star hotel yata yun. So, dyan namin inilalagay yung boss namin dati kapag galing ng Manila. Dyan sila tumitigil. Kaya, enjoy. Ang dami na pong pag-asenso at progress ng bayan ng Bayumbong at Solano. Kasi last po ako na nagpunta dito, mga year 1992 pa. At ngayon lang po ako nagbabalik. So, ang ko dito, sadya ko dito ay magbukas ng maliit na negosyo dahil sa Maynila po. Alam niyo po ba, ang Maynila laging nababaha, kagaya niyan, konting habagat lang, baha na. Yun yung maganda dito naman sa probinsya. Pero dito naman sa probinsya, kapag sumobra naman ang tubig, nababaha din, lalo na sa mga malalapit sa ilog. Ayan. Ayan o, tingnan nyo, ginagawa yung daan. Maganda yung daan dito. Ewan ko ba at yan ang inuna. Mas marami pa naman pwedeng gawin sa bandang Baskaran. Yung lumulubog na talaga yung mga daan doon na bako-bako. At ewan kung ano nung pinaggagawa nila. Pero siguro gusto nilang patasin or pantayin. Ay, nako, bahala sila. O, diba? Ayan. Yan mga kaibigan, nasa stopover tayo ngayon, crossroad. Itong sagandaan na to, yung papuntang kanan, yun yung sinasabi kong papasok ng Capitol. At kapag diniretso mo, diretso na to ng Isabela. And may mga madadaanan ka din ng mga daan na bypass. So next time, idadaan ko kayo sa bypass. Yung bypass na yon, connecting na po doon sa papuntang Isabela. Pero sa ngayon, dadaan po tayo ng Villaverde at pakikita nyo po ang Villaverde. Hindi po ako nagmamadali lang, kaya enjoy mo na yung ride. And ayan, nakikita nyo, ganito dito, ito lang ang may stoplight dito sa lugar na to, yung nasa sentro na tayo. Ayan, so larga. At saka dito sa Nueva Vizcaya, ang dami-daming mga checkpoint. Totoo yan. Checkpoint talaga.
Pag malas-malasin ka, nako po, ambot sa imo day. Pera. Ayan talaga. May pagsabayan tayo sa mga malaking sasakyan at larga ulit tayo. Ayan. So, enjoy. Pasensya na sa camera, talagang magalaw. At di ako nagpapatakbo ng matulin, gawa ng kapag matulin, mas magalaw pa dyan. And, nako po, sa totoo lang, lakas ng hangin. Ang lakas talaga.
Okay, nandito na tayo sa town proper ng Solano, Nueva Vizcaya at medyo blurred ang ating camera, gawaan ng tagtag na talaga. So, anyway, napakarami po ang sasakyan dito at mag-shortcut na tayo. Hindi ko may papakita yung daan patungong Bagabag. So, marami tayong mamimiss dito sa bandang Solano dahil liliko tayo ngayon sa shortcut. Wait lang, hanapin natin kung saan tayo lumabas kanina. Di pa rin ako masyado sa mga daan dito. Although dire-diretso nga lang, yun yung alam ko dahil nung bata kami, lagi kaming nagbibiyahe. Every weekend or every summer vacation, nandan kami sa bandang Urdaneta City. Ang mother ko kasi ay taga Urdaneta City. So, bale, from Nueva Vizcaya, pumunta kami lang Urdaneta City. At then, kaya memorize ko yung madaan na dire-diretso lang. Pero pagdating dito sa loob-looban, medyo nawawala pa rin ako. Kaya meron akong mga landmark kung saan pumapasok at tumalabas. Kaya kagana kanina, nagaling ako ng Agribank at Kupali. Ay, ayun nga, tawag dito, tinitingnan natin kung saan tayo lalabas at papasok. Pero expected ko na kung mawawala ka, ganyan, or hindi. Eh, ganun naman, di ba? Ano naman ang silbi ng ating mga pagtatanong at mga bunga kung di natin tatanungin kung saan tayo, di ba? So, ganun talaga. Dito na tayo sa town proper ng Solano. So, makikita nyo, sangat-sanga ang mga daan dito. At tingnan natin kung saan tayo liliko. Basta alam ko, lumiko ako dito kanina eh. Sige lang, pwede naman. Kung mawala tayo, bakit di magtatanong, di ba? Ganun lang yun. Sige, enjoy. Mamaya, pagdating natin sa Villa Verde, dahil wala naman tayong ibang makikita dito, kundi mga ganito lang. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung nasan ang Villa Verde. Okay? Thank you very much. Be with me, guys. Thank you for being with me. At kung gusto niyo mga ganitong kwento at ganitong mga road trip, kwento ng buhay ng mga OFW na true to life, ay be with me mga guys. Kasi nung ako'y nasa Singapore, isa po akong event organizer. Maraming nakilala. At yun nga. Kaya isasadula natin lahat yan. Okay? So, lumiko na tayo at mag-shortcut tayo dito sa bandang Villa Verde, Nueva Vizcaya. Ayan po. So, nandito na tayo sa dire-diretsong daan. Diretso na po ito. Mula sa bayan ng Solano, diretso po sa Villa Verde. So, dito naman makakita tayo ng mga nagkagandang mga rice field. So, enjoy the ride. Be with me. Thank you very much.
Guys, nakikita nyo yung cloud? Ang ganda ng cloud, ano? Ganyan kababa ang clouds dito. Minsan, sa mga nakapalibot na mga bundok na yan, minsan di mo makita dahil sa sobrang baba ang hamog. Ayan. So, dito, nung mga bata kami, daming mga NPA. Yan daw sila nagtatago sa mga kabundukan na yan. So, dito sa Villaverde, yung Villaverde ay isang bayan. Kung makita nyo sa map, maliit na bayan na ito ay nagtataglay ng mga buhol-buhol, hills, ganyan. Dito sa Villaverde, makikita mo yung isang grotto yung grotto na andoon sa tuktok ng bundok. More than 300 to 400 step yata yun. Ang taas. Kaya, enjoy the ride. At makikita nyo yung mga kasulok-sulukan na bayan dito sa Nueva Vizcaya pag susundan nyo ang aking mga video. So, ang Vizcaya po, ang pinakamaraming produkto ng Vizcaya ay bigas at mga mais. Ayan. So, minsan nakakaawa talaga ang mga farmers dito. Isa rin kaming farmers. Ayan. Kaya, yan ang maganda dito sa Nueva Vizcaya. Kung masipag ka, may lupa ka, magtanim ka lang, at may mabebenta ka. Di ka na manghihingi. Yan, sagana po sa natural resources dito. So, enjoy the ride. Nandito tayo sa unang lugar, Bintawan yata to. Bintawan or Laktawan. I'm not familiar sa mga baryo-baryo. Familiar po ako sa mga bayan, ayan, ng Nueva Vizcaya. At kagaya ng sabi ko sa inyo, maliligaw pa rin ako at marami pa rin akong mga bayan-bayan dito sa Nueva Vizcaya na hindi ko pa napuntahan. So, sa susunod nating mga video, pupuntahan natin yung mga bayan na hindi pa natin napupuntahan. Aakyat tayo ng Kayapa, Cebu, Baguio, ayan. At sa susunod na mga araw, yung hills, Jadi, meron yung parang chocolate hills dito. Pero ang ganda tingnan kapag ka green. At sa susunod na medyo wala nang mga bagyo, aakyat tayo ng Banawe. Kasi ngayon kapag may bagyo, nakakatakot ang umakyat doon dahil nga naglalandslide. Nung nakaraan na nagpunta ako doon sa bandang Kiangan, may nung natumba na akasya sa gitna ng daan. So, ganun. Kaya eto, dito muna tayo sa patag, kumbaga, di ba? So, enjoy natin. Wala na kayong gaano makikitang mga sasakyan kasi nandito na tayo sa mga kasulok-sulukang mga bayan ng Nueva Vizcaya. Ang Villaverde po ay connecting na po ito sa Bagabag Town. Yan. Yun naman yung Bagabag. Yun yung merong airport dito sa Nueva Vizcaya. Yung Bagabag Town na yan, may maliit na airport po kami dito na kung saan pwede kang sumakay ng aeroplano na pang ferry. Parang ferry ba na nagano ng mga tao kung gusto mo pumunta ng Baguio, pwede kang mag-chopper, pwede kang mag-airplane. Meron dyan. Dito sa amin yan, sa Bagabag. Sa mga di nakakaalam, ako'y taga Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayan po. So, mga kakalipit bayan ko ay Lamot, Ifugao Province, mga Solano, Nueva Vizcaya, mga Isabela, Santiago City, yan. At dito sa mga karatig bayan ng Nueva Vizcaya. Diyan po ako malapit. Ayan. Bundok girl po ako. Wala akong kaarte-arte. Ayan po. Enjoy the ride. Mamaya pag sana makachap ng camera natin ang City Hall ng Villaverde. Ang ganda. Oo, ang ganda talaga. Wait lang. Mamaya sabihin ko sa inyo pag makachap. Sige, salamat. Enjoy the ride.
mapapansin nyo po, ang video natin ay kaliwat kanan po ang greens. Ayan. So, kapag dilaw na ganyan sa kaliwa ko, ibig sabihin malapit ng anihin. Kapag green na green naman, yun palang katatanim or sa kaligitnaan. Ayan. So, itong mga brownies, yellowies na nandyan sa magkabilaan ng kaliwa at kanan, yan pa'y malapit ng anihin. Kaya nakakatakot din minsan yung mga bagyo na dumarating na ganyan. Kasi yung mga bunga nila napapaspas po. Naipapaspas siya ng hangin at yung mga bunga ng palay napupunta po doon sa tawag dito, mga lupa lang. Ayan. Yan, makikita niyo po, sobrang napakalawak na bukirin ang paligid po ng Villaverde, Nueva Vizcaya. Kaya, yan po, ang main crop dito ay rice. Ayan, at saka makikita niyo yung mga bundok-bundok sa mga kalapit karatig po na yan. Bundok po yan, yung mga kulay blue. Ayan. Kung sa mga La Union, kulay blue na gandang-gandang asol dahil dagat. Dito naman, dark blue na mountains. Ganyan po. Ayan, so bibihira na kayo makakita na masasakyan dito. Kasi ito ay sobrang napakaliblib na bayan. Ayan, enjoy the ride. Enjoy the greenery, enjoy the serenity. Enjoy the view.
Ayan, papasok na tayo sa bayan ng Villaverde, Nueva Vizcaya at malapit na tayong magtapos sa ating video. Kasi pumasok na tayo sa Villaverde, Nueva Vizcaya. Ayan ang huling bayan dito sa bandang boundary ng Nangalisan, Bagabag, Nueva Vizcaya. Ito na po. Ito na po si Villaverde at tingnan nyo, ang ganda-ganda po ng kanilang City Hall. Ayan o, parang Malacanang. Hindi ko kasi ma-move yung ano. Ayun, parang Malacanang. Nandun po sa bandang kaliwa natin. Yun ang City Hall nila. Babalikan natin to para i-video. Kasi minsan bawal-bawal na daw yung mag-vlogging. Kaya kuti-kuti lang yung ating mga ginagawa. So ito po ang maliit na bayan ng Villaverde na connecting po sa baryo ng Nangalisan, Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayan. Ito po ang maliit na bayan ng Villaverde. Next time ipapasyal ko kayo sa Bagabag naman kasing liit din po nito na bayan. Ayan. Marami pong salamat sa panonood at enjoy the ride. Ito po again si Energetic Supermom TV na mas kilalang Energetic Supermom or Energetic Mamita. Ang ating pong dating mga niche ay mga buhay-buhay ng mga artista at mga OFW at dati nag-umpisa po ako na nag-vlog na isang bilang OFW. Ngayon nandito na ako sa Pilipinas ay ipapasyal ko po kayo at may mga mangilan-ngilan na mga bago nating mga content na paiba-iba ang content natin. Hindi naman lang tayo mag-focus sa mga buhay artista kasi ginagawa natin yun para maging reflection natin sa ating buhay. Ayan. Ngayon naman, ire-reflection naman natin ang buhay ng isang nagbabalik dito sa bansa. Sa mga trials and errors sa business, sa mga pagsubok sa buhay, sa pagiging isang OFW na nagbabalik dito sa ating bansa. So anyway, maraming salamat po sa inyong lahat at sana nagugustuhan nyo din ang ating mga content. Kahit wala po akong masabing iba, hindi po ako nag-i-script, wala po akong script. Kung ano po yung aking mga experience sa buhay, yun po ang aking mga i-share sa inyo. Mas maganda po ang mag-share ng true to life stories, nakakapulutan ng aral, kasi naman scripted na gawa-gawa lang. Kaya marami pong salamat. Again, mabuhay po tayong lahat. Kung ano man mga problemang meron sa atin, pagtiyagaan lang. Kasi ang problema laging nandyan. Kagaya din ng pagsasabi ko sa aking sarili. Kaya huwag tayong magsawang mabuhay dahil may mission pa tayo sa buhay. Marami pong salamat.